Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam niyo naman sa panahon ngayon, ang daming na-out of status. Okay, kapag ganyan, alam nyo, ibig sabihin yan, you cannot waste any time. Okay, I'm referring to temporary residents here in Canada. Ang kakausapin natin ngayon, ito, no, naka-open work permit siya. Meron po siyang 1 year left sa kanyang open work permit. And isa sa kanyang ginagawa, no, ang kwento niya sa atin today, is talagang nag-effort siya, nag-iikot po sila ng iba't ibang mga towns dyan sa Alberta to find an employer that might support his and his family's permanent residency here in Canada. Ayan. Welcome, Randy Cuevas, aka Randy Boy. Hello. It's your boy, Randy Boy. What's up, boys and girls? Papakita natin na si Randy Boy, baka familiar na sa inyo. Ito po ang kanyang vlog. Yes. I-follow nyo rin siya. Teka Yes, muna. please. Yan. Dito, mapapanood nyo. Sa totoo lang, one of the more interesting journeys here in Canada. Tsaka nga sabi ko, yung recent episodes niya is talking about talagang paano kayo naghahanap ng paraan? Paano ba i-describe yung pinagagawa nyo the past weeks? Super, syempre stressful unang-una and nakakakaba dahil sa hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future. Pero dahil sabi nga nung kakilala ko, walang uuwi ng Pilipinas hanggat hindi PR. Laban lang. So, eto, nakikipaglaban. At syempre, para naman to sa future ng mga bata hindi naman para sa amin. So, talagang kung iisipin mo, yun yung magpapalakas talaga sa iyo. Oo. Sige. By the way, ang ganda ng t-shirt mo, Spot Pinoy. Oy, syempre, thank you nga pala. Nanalo pala ako before do sa raffle. Raffle pa talaga yun. Okay. Sige. Let's just, ang context po nito, si Randy ay dumating po sa Canada, TFW. Nakalamiya po siya initially, no? Closed work permit. But for reasons we will no longer discuss, ngayon po siya ay naka vulnerable open work permit. Yes. Okay. Nakuha mo tong work permit na ito February. Yeah, last February 13. This year lang. And binigyan lang ako ng 12 months to find another good employer. Of course. Yan. Yan. At yun na nga, doon nag-start yung journey namin. Correct. 1 year. Pag naririnig mo yung mga balita ngayon na ang daming out of status, hindi naririnig yung mga ganon, hindi nakakahanap ng mga employer, how are you feeling about this? So, meron kang less than... ewan ko, kung maraming makaka-relate sa akin, pero alam nyo ba yung kisame, pag nakahiga kayo, siguro ang dami nyo nang na-drawing doon, kakatitig, dahil talaga kami mag-asawa, night, tuwing gabi, talagang nakatingin lang kami, hindi kami nag-uusap, kasi pag nag-usap kami, baka, alam mo yun, there's something may mangyari na baka mag-away lang kami or what. Kasi sa sobrang kaba namin, malapit na papalapit matapos yung kontrata nyo. And talaga nakatitig lang kami sa kisame, nagdadasal of course. Tapos dumating yung point na dininig ni Lord yung panalangin natin and nabigyan tayo ng open work permit. Yan. Last February lang. Oo, but of course, you're not wasting any time as obvious naman dito sa mga episodes mo, no? Sa totoo lang, alam mo nakakatuwa dahil talagang, alam mo yun, working hard to find every opportunity, a job that can give you more stability. Shoutout nga pala sa panganay kong anak, si Ate Zairine, kasi siya yung nag-e-edit ngayon nung aking mga vlogs. Yan, okay. Sige. Ayan, ngayon ikwento mo sa amin, Randy, ano ang ginagawa nyo, mo and your entire family? Kasama kayo, no? To be honest, boys and girls, boys and girls yung sasabihin ko. Settled na, or meron na kaming work, kasi nga before ma-release yung aking open work permit na paper, yung papel, may nag-email si IRCC na congratulations, you have been approved for your open work permit. Nag-send ako dito sa Manitoba na big company rin and naghahanap sila ng animal care technician.
Okay. And may kakilala kasi ako doon, yung pinsan ko na si Raquel and si Boss Marvin. Yan, hello sa inyo. So tinulungan nila ako to get there at makapasok. So Yun. parang hinugot na lang ni HR yung pangalan ko kasi nga uso naman dito sa Canada yung recommendations. Yan, Oo, nako, totoo, no? Malakas din talaga ang referrals dito. yes, a referral. So, and matagal na rin sila sa work. So, kinuha yung name ko and natanggap ako agad. In-interview kami. Yung nga, animal care technician. And yung kumpanya na to, 6 months lang yung kailangan kong experience. Nagsusupport sila all throughout. Ngayon lang ako nakakita na ganun, all throughout, even yung gastos. Although ileles din sa sahod mo, pero sila muna yung gagastos for you. Yeah. Ganun. Tas For to be PR ang sinasabi ni para sa PR, So, okay na siya. Settled na kami sa Manitoba to, no? Manitoba. Okay na. Nakahanap na kami ng bahay. Nag-down na ako doon. may down ka na rin talaga. Yes. Buti nga nakuha ko yung down payment eh. Teka, to buy? To buy a house or for your... No. Siyempre, rent lang. Akala ko biglang bumili ka. Okay, sige. Basta nakahanap na kayo ng bahay. Nagulat ako bigla to buy. Hindi, for rent lang. Nag-rent kami doon. Okay. Pero siyempre, kailangan pa rin ng initial. And, ando na, may work na si Ona girl, yung panganay ko, meron na. Tapos may mga schools na rin kami in-applyan doon. Tapos, 2 days before, aalis kami ng February 28 kasi ang start ko ng work is March 5 doon sa kumpanya sa Manitoba. February 28, aalis kami. Nakachat ko pa si Mark Carino. Sabi ko, Mark, dadaan kami sa inyo. Okay lang ba mag-coffee tayo? Tapos, para meet and greet na rin kasi Saskatchewan yung gitna eh. Doon kami mag-stop over sa Regina. Tapos another 5 hours drive from Regina dun sa location namin. Okay na si Mark. Sabi niya, okay, sige. Friday night, nandito ako. Ganyan. February 28 yun. February 25, binuksan ko yung mail. Excited pa ako. Kinlik ko pa yung picture na nakalagay lang yung pangalan ko tsaka pangalan ni Mrs. ni Ona. Ima-my day ko sana. Kaso binuksan ko, pagbukas ko sa bahay, ayun, ang daming restrictions. Bawal ako sa mga restrictions. Yes. Bawal ako sa healthcare magtrabaho. Bawal ako sa childcare. Bawal ako sa mga ano nga ba yun? Diba lagi na ako may galing eh. Tapos bawal ako sa agriculture. Yung aking trabaho sa Manitoba ay agriculture program. Grabe, ngayon lang ako nakarinig ng open work permit na may restrictions. I don't know, is that common? Ano ba? I don't know din eh. Pero yung mga kakilala ko dito sa Spruce Grove, nagtataka rin sila, parang sabi nila, parang open work permit na hindi open. Yun yung sabi nila. Kasi ang dami ng restrictions. Tapos, yung tatlo pa na yun, di ba yun yung malalakas ngayon to get PR? Childcare, healthcare, tsaka agriculture. Sila yung top ngayon eh, na pwede mong pasukan eh, para mabilis kang ma-PR. Oo nga. So, baksak yung, namin, sabi ko gano'n, in-email ko muna pala yung employer. Kaso nga lang, ang galing, nag-email back agad sila. Ang bilis, pagka i-email ko nung aking work permit, nag-email back agad sila. Unfortunately, we cannot accept you as our ganito-ganyan kasi may restrictions sa work permit mo. So, eto na. Oo nga. Nung mismong araw na yon, imbis na nagliligpit kami ng gamit, tumakbo kami sa consultant namin, which is Canada Vertex Immigration. Matatagpuan sila sa Edmonton. Punta kami. Wala kaming set ng meeting. Sabi ko, hindi, punta na tayo. Pupunta namin doon, tinanong namin, sabi namin, paano to? Ito yung natanggap namin. So, sabi nila, pwede mo siyang ipa-amend. Pwede ko naman talaga siya ipa-amend na ipatanggal yung agriculture. Ang kailangan ko lang daw is to get an medical. Yeah. Magpapamedical lang daw ako. Kasi yung medical ko from Philippines is handle lang ako ng food. So ngayon daw kasi mag-handle ako ng animals. Baka daw kailangan nila ng panibagong medical for me to handle an animal. Siguro yun yung... Ayaw mo na gawin yun? Hindi, gagawin ko pa rin siya. Okay. Pero lahat nga, Miss Ina, lahat gagawin natin. Sabi ko, sige, gagawin ko siya. Kaso nga lang, sabi niya, pero papaalalahanan kita ang tao dito. Pag nagpaganyan ka, is 3 months ang minimum na antayin mo.
para makuha mo ulit yung work permit mo. And i-remind ko lang kayo, 12 months lang yung binigay sa akin. So 12 months minus 3, yung pa daw yung pinakamabilis hindi pa daw sila sure. Sometimes daw 5 months dumarating yung work permit pag pina-amend mo. So sabi niya, ikaw, it's up to you, pero I would suggest, maghanap ka na lang muna ng job sa iba, tapos habang may work ka na iba, ipa-amend mo. Kasi, kasi at least parang another backup din yun. Yes, yes, ganyan. So, kaso nga lang, another payment na naman yun. Ang pagpapa-amend is 300 plus 400 yung medical. So, another 700 on my pocket na naman yun. Sige. So, sabi niya, maghanap ka muna ng work sa Alberta, which is sa rural. That's my best advice on you kasi nandito ka na Kasi sa mag-jump ka ng 2 provinces nang wala rin, dito ka muna sa Alberta, hindi mo papapalitan yung mga IDs mo, yung plate number mo, hindi pa rin. So, yung mga documents mo, may Alberta health card ka pa rin. Mag-try ka na dito. Oo, tsaka in case, sana naman hindi, no? Something happens with that plan. Kung dun ka sa rural rural area, pwede kang makapasok sa rural community immigration parang pathway naman. Yes, Ito na yung, dito na yung pag-uwi namin sa bahay, ang kalat sa bahay, literal. Kasi imagine yung, ewan ko siguro, di ba, nag-move out na rin kayo, di ba? Ako, na-imagine ko. So, punta kami sa internet, type kami, which is the rural areas, which is yung, kasali siya dun sa mga unang-una, yung Rural Pilot Program, which is si Claire's Home. Yan, siya lang yung nag-iisang pilot program dito sa Alberta na hindi mo na kailangan ng LMIA, job offer lang, automatic, pwede mo na ipasa yung paper mo. Basta may proper experience ka, meron kang, basta yun lang, job offer lang. Tapos, tinahina rin namin kasi since ang Claire's Home mula sa amin ay 5 hours away, chinek namin yung iba, which is yung kasali siya sa, hindi siya sa pilot program, kasali lang siya sa rural renewal stream. Which is kasali rito, ang dami. Boys and girls, ito, Grand Pierre, Brooks, Whitecourt, Instofale, Taber, Hinton, Fairview, High Level, at ang Rocky Mountain. So, yan yung mga yan. Ano tawag dyan? Kasi yung sa Claire's Home, RCIP. RNIP. RINP. Ito naman Rural Northern Pilot Program. Ito namang pinuntahan, ito naman ay yung Rural Renewal Stream. Rural Renewal Stream. Dito naman, kailangan mo lang din ng endorsement letter naman ang kailangan mo dito. Sa community and sa employer. Pero dito, kailangan mo mag-work dun sa employer mo for a long time. Hindi ka basta-basta pwedeng pagka-PR mo, alis ka agad. So, anong ginawa mo? Sabi ko kahit ako sa nanuvot pwede ko Oy, malaki sweldo dun Malaki pa sweldo dun. Shout out Sir Henry. Yan. So, eto na. Sabi ko sa kids, ito na sinabi ko sa mga bata. So, na-shock sila. Sabi nila, akala ko Manitoba tayo kasi yung nila, alam mo yun, pinoprogram excited na rin. pinoprogram ko na sila. So, cancel tayo, mag-road trip na lang tayo. Kaya ang sinabi ko sa kanila, para maging na lang sila, mag-road trip muna tayo dito. So, inisa-isa ko yun from Spruce Grove, tinahi ko yung mga rural areas. Kada nag-print kami ng 50 resumes. Imagine that. Talagang, ibig mo sabihin, talagang yung old school ka. Kumato ka. Hindi ako yung magpapasa kasi alam ko na pag magpasa ka sa internet, parang yung chance mo hindi mag-aantay ka. Ang ginawa ko, siyempre magpapasok ka, all's hi, may ganun pa. Hi, are you do you have vacancies here? Ganun. Tapos sasabihin ng iba, hindi. Pero sabi ko, iwan ko pa rin to, baka kailangan nyo diba? So, ganun ginawa ko. So, tinahi namin yon sa Rocky Mountain, sa Edson, ito nga sa Instofale, yan, sa Taber, sa Hinton, hanggang sa napunta kami ng Claire's Home.
Sa Claire's Home, naku, so, baka sabihin naman nila, pero doon ko nararamdaman talaga yung hindi talaga sila yung parang siguro nararamdaman ko naman sila, yung mga tao ron, baka sobrang dami na nag-a-apply. Aloof na sila sa sa Immigrants, sa mga ibang muka. Oo, imagine na may hawak akong papel, pumasok ako sa isang establishment. Sabi sa akin nung Canadian, no vacancies here, no vacancies here, no vacancies. Ganon sila. Ngayon ako nakakita ng dito sa Canada na ganon. Siguro dahil na sila, burnout na sila sa mga nag-a-apply. Oh, baka dahil pinromote din ng gobyerno bigla yung mga rural programs. Tapos nakakatawa doon, may kasabay akong umiikot sa Claire's Home na nakasasakyan din. Pagtigil ko, nakikita ko rin sila ng resume, nagpapasa rin sila. So sabi ko siguro tong Claire's Home, pinupuntahan talaga. Tapos ang dami-dami. Tapos may isa ako nakausap which is sa Tim Hortons na Pinoy doon. Mabait naman kasi nga Pilipino, di ba? Sabi niya, kuya, sa totoo lang, isang dangkal na yung resume namin dito. And everyday nakakatanggap kami rito ng resume. Hindi ko mapapromise sa'yo kung mag-hire pa kami rito. Pero sige, kukunin ko. So, doon ko lang na-realize na talagang, sabi ko, wala talaga. So, eto na. Pauwi na kami. Tulog yung mga bata sa sasakyan. Kasi ang haba ng biyahe namin, ha? Paano yun? Overnight? Anong ginagawa nyo? Nag-ano kami ng hotel. Ako, ang laki ng gastos. Gasolina, nag-hotel kami. Kasi kino-compute ko eh. Umabot kami ng 1,200 na gastos within 3 days sa pag-iikot namin. Kasi kasama yung food. Although yung food, nag-ano naman kami, nagluluto kami sa hotel. Ganun. Pero syempre, yung kape-kape, tapos konting burgers. Tapos, pabalik na kami sa Spruce Grove. Sabi ko kay Ona, nag-uusap kami, laglag na kami kasi wala na. Pagod na eh, syempre. Sabi ko, ituloy na natin yung Manitoba. Sabi ko ganun. Doon na tayo makapagsapalaran. Parang bahala na, hintayin na lang natin. Yes, bahala na. Hintayin na lang, correct. Hintayin na lang natin yung ating amendment. Kasi gano'n na rin eh. At least doon, may chance tayo kung let's say 5 months dumating yung work permit, kung 6 months lang naman yung kailangan kong experience, meron na agad ako para mapapasok. So, sabi niya, sige, ganito, ganyan. So, kalagitnaan ng Claire's Home, pabalik, tumawag ngayon yung employer from Rocky Mountain. Isa sa mga pinasahan ko. Yes, isa sa mga pinasahan ko. Talaga, oo. Thank you, Lord. Talagang sabi ko, natakot. Alam mo yung kinabahan ka kasi nagda-drive ako eh. Tapos nandun sa harapan ko yung Tapos nakalagay dun yung company name. Yung employer. Kasi di ba may mga naman dito, yung caller ID. Di ba? Sabi ko, tumawag. Sagot ko. Sabi niya, eto naman is for interview pa lang. Hindi pa sure. Pero at least, di ba parang Miss Ina, parang it's a sign. Oo, di ba? At least sabi ko, interview, ha? Ang dami, hindi na sayang ako dito na. Hindi na sayang. Sabi ko, okay, hindi tayo uuwi. Mag-hotel tayo sa Rocky Mountain. Kasi mag-i-interview ako eh. So, hintayin natin interview. Okay, sabi namin, okay, sige. Hotel kami sa Rocky Mountain House. Interview. And sabi niya, anong hinahanap mo na work? Sabi ko, full-time. Kasi yun naman kailangan eh. Sabi niya, sa ngayon, wala kaming full-time. Sabi ko, but I can do part-time. Kasi basta matanggap tayo, di ba? And isa pa na maganda rin naman, yung nga sabi ko sa inyo, maganda rin kasi may true referrals din. Meron akong katrabaho sa Starbucks dito. Before, kasi sa Starbucks Philippines, nagtatrabaho ako for 5 years. May katrabaho ko dito na sa Rocky Mountain, si Brian at si Ma'am Janice Gildeson. Nilagay nila yung yung parang contact number lang ba, details. Yan. So, siguro, syempre, isa na rin siya nakatulong na kaya nila ako kinontak. And, yun na, sinabi sa nilagay mo sila doon. Sorry. Parang referral. Kasi parang humingi ng reference. Reference. Yan, okay. Reference dito sa lugar. Alright, okay. Okay, so, ganun. So, nung in-interview niya ako, and sabi niya, sa ngayon, kasi part-time pa lang yung available sa amin. Okay lang mo sa'yo. Sabi ko, yes.
Kasi alam ko na in soon, magpo-full time din ako kasi magsa-summer. Ang Rocky Mountain House kasi is in between Banff and Edmonton. Okay. Yeah, so talagang daanan siya. So talagang ito yung stopover. So sabi ko, sige, walang problema. And yun, right there and there. Sabi niya, okay, sige. Kailan ka pwede mag-start? Sabi mo, dito pwede ka mag-start anytime. Sabi ko, hindi pa ako nakaka-move dito talaga sa town. Sabi niya ganun. Sabi niya, kasi yung address ko kasi nilagay ko yung sa town eh. Dito sa kinabayan niya eh. So, sabi niya, sige, kailan? Sabi ko, can you give me a week? 1 week? 1 week, sabi ko ganun. Sabi niya, sure. I'll put here tentative Monday. So, sabi ko, sige, Monday. So, okay, see you then. Tapos ito na. Pagdating namin, nandito kami, since na nandito kami sa Rocky Mountain House, naghanap na rin kami ng apartment. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari. Bilis Sabi ko nga, ang galing ni Lord. Alam mo, pag si Lord talaga yung nag-blessing, talagang humanda ka kasi ibubuhos niya talaga sa'yo dahil from Claire's home, wala na, laglag na kami. Sabi ko, punta na tayo Manitoba. Pero sabi ni Lord, teka lang, meron ako surprise sa'yo. So ito na, bahay naman yung namin. Since rural area to, ang hirap humanap, Miss Ina, ng rent. Ina lang, ng paupahan. So, pero, nga, sakto rin naman, itong inuupahan namin ngayon is kapapaskil pa lang na for rent and bagong renovated to na bahay na sabi ng owner, ang bilis nyo. Kasi hindi ko pa siya napopost sa social media. Paano niyo nakita? Kapitbahay lang nung kinabayan. Tapos umiikot kami, nakita namin. Kasi yung dito kasi, hindi tulad sa Pilipinas na kakato ka, and then, pwede tingnan yung apartment nyo. Hindi eh. Kailangan mag-set ka ng appointment. Oo, ganun. Para ang dami namin sinet na appointment. 3 lang yung na-approve ng appointment namin within, kumbaga, rush. The day. Kasi, hindi within the day, within tomorrow. The next day. So, the next day. So, 3 yung tinignan namin. Yung isa hindi ko na-videohan. Maganda rin yun. Kaso nga lang, apartments siya. Yung laundry area nga lang is coin-based. Tapos lalabas ka sa unit. Medyo malayo. Okay. So, sabi namin hindi ubra doon. Kasi ang dami namin, yung maglalaba ang dami. Tapos sa isa namin pinuntahan, okay naman siya. Kaso nga lang old, kasi nga, small town, old unit siya. Kaso nga lang, wala siyang washer and dryer. Ikaw yung bibili sa sarili mo. So sabi ko, hindi pwede. Tapos hanggang sa ito na nga, yung nakita namin, which is dito kami nilagay. At ito, dito na kami umuupa ngayon. Tapos nag-start na ako last Monday sa aking trabaho. Grabe. Noong una sa lahat, buti nakahanap kayo ng apartment na ready for move-in na, no? Na parang immediate move-in, no? Kaya ang galing eh. Tapos, Miss Ina, walang, di ba, may background check up pa nila, as in sabi niya, okay, sige, no problem. Yung mga credit check. Yung saan ka nagtatrabaho. Kasi doon sa isa kaya ako nalaman, kasi doon sa isa kong in-applyan for apartment, tinatanong saan ka nagtatrabaho, ilang kayo, ganyan. So dito, sabi niya, okay, sige, basta mag-down ka lang, and pwede na. Wow, grabe, no? Naalala ko yung sa amin, kailangan pa ng bank statement, credit check, yung gano'n na nga, no? So, Teka muna, ang tanong dyan, wait, what job were you able to find? Related din naman, food service supervisor din. Okay. Pero under training pa lang ako ngayon, kaya hindi pa ako masyadong, nagpo-floor na ako, kasi nga lang, mostly on computer-based learning. Doon muna ako. And tapos, ka-start ko lang Monday. Off ko kagad ngayon. So, Tapos, ang maganda, again guys, ulitin lang natin dahil bahagi dun sa RRS ba? Yes. Rural Renewal Stream. Hindi kailangan ng LAMIA. Kailangan ba ng LAMIA? Ganito yon. Kasi for a permanent residency application ang tanong ko let's say wag naman sana umabot yung February next year, hindi pa ako na PPR. Kailangan ko ng LAMIA ulit. Kasi kailangan kong bumalik ng close permit.
under this company. Pero ang maganda dito sa kampanya na to, na napasukan ko, kasi yun ang kagad tinanong ko eh. Oo. Kasi dapat tatanungin mo kagad si employer, do you support temporary foreign workers? So, tinanong ko sila and sinabi nila na, yeah, we support, we're giving LMIA if you need one. Pero sa ngayon, sabi niya, wala akong may offer ngayon kasi alam mo naman situation. Sabi ko, no, hindi ko naman kailangan sa ngayon kasi naka-open work permit ako eh. Sabi ko, but just in case, kasi matatapos yung kaya niyo ba akong bigyan? Sabi niya, yes, we can do that. So, kaya sabi ko, ang galing nga eh. And nung pumasok ako rito, syempre nag-iikot na kami sa town. Pag Teka muna, Randy, what do you mean just in case? Paano ganito yun. Kasi, Ina, hihingi ako sa kanila ng, ano to? Ano kayo, man? Sorry. Endorsement letter. Ayun, endorsement letter. Yan, Okay. endorsement letter from the employer na ipapa-approve mo dun sa town. And then, saka ka Sila ang magpapa-approve yung employer. si employer daw magpapa-approve sa Yun. employer. So they will support you doon sa rural renewal stream. Yes. Which at this point hindi mo naman kailangan ng LAMIA. LAMIA. Oo. Hindi ko kailangan In your ng case, kasi nga naka-open work. Pero syempre, ang kapal naman, sabi ko nga ang kapal ko naman kung halimbawa wala pa ako isang buwan, hihingi na agad ako. Oo. Diba? So syempre, papakita ko muna ipuprove ko muna yung sarili ko na I'm worth na bigyan niyo ako nito. And yun nga sinasabi ko, just in case, wag naman sana, magpe-February na, kailangan ko ngayon ng LMIA kasi matatapos na yung permit ko sa February. Yun yung sinasabi. Paano yun? Diba sabi nila, right now, wala. Oo, right now, wala. Pero makakapag-apply naman sila. Oo. Kasi mababago, for sure, marami naman nagsasabi after election or We'll see. Yeah. mababago. So, But at least, yung endorsement letter. Kasi for the RRS, yun lang naman kailangan eh, endorsement, right? yun lang. Oo. Para ma-apply yung PR. Oo, pasok na yan. Dami mo pang buwan eh. Dami mo pang oras Yes. para patunayan ng sarili. Kaya nga sabi ko nga God is good talaga kasi tulad yan, kanina nag-renew kami ng mga health card ng mga bata, IDs, kasi kung halimbawa napunta kami ng ibang province, panibagong ano na naman to, application, panibagong health card, etc. So, renew lang. Ganun. Grabe. Parang biglang okay na lahat sa ngayon, di ba? Ang bilis. Ito, Anong pakiramdam? okay ako. Oo. Ito, ang saya. Siyempre, thank you Lord, to God be the glory. Kaso nga lang, to God be the glory, pero may kaso nga lang no? Hindi kasi ako makakampante hanggat wala pang work si Ona tsaka si May. Hindi ko kakayanin kung ako lang yung nagtatrabaho. Actually, yung panganay ko, niloloko nga ako nung iba kong kakilala. Biro lang ba? Sabi niya, uy, yung anak mo, pinagtatrabaho mo na. Ano yan? Which is 20 years old na naman siya. Yung pa pala isa, so kailangan before 22 years old, kailangan ma-PR na ako para makasama ko pa rin siya under my application. So ngayon, 3 kami nag-work. Kaso nga lang ngayon, yung dalawa, si Ona girl at saka yung panganay ko, si May, naghahanap pa rin sila rito ng work. Which is may mga interviews, maganda, may interviews. Waiting sila ng mga call back ng mga nag-interview sa kanila. Hay nako. At least kahit papaano nagbunga yung effort nyo. Kasi 'di ba, talagang mahirap yun, hindi biro yun Oy, hindi biro yung girl pala kanina. Kanina tinawagan ka? Kita mo yun? Ngayon ka, boys and girls, ngayon ko na sasabihin sa segment mo na natanggap na si Ona Girl. So, ngayon mo lang diba? Ang galing natin. Alam mo, tinan mo, binibigay talaga sa inyo at the right time. Huwag lang kayo negative. So, while doing this interview, natanggap po ang aking misis. Diba? Right, ang galing. Ay, naku. Hindi okay pala, no? Alam mo, sa totoo lang, nakaka-amaze dahil yung ginawa niyong pag-iikot at kumatok. At hindi nyo alam kung anong dadasan nyo. Sa totoo lang, hindi siya madali, Ina. Hindi siya madali. Una yung magpaliwanag sa mga bata kung saan mo sila dadalhin. Alam mo yun. Buti na lang talaga, mababait yung mga anak ko.
na they understand and madali silang paliwanagan. Hindi sila yung, ano ba yan? Yung, alam mo yan, sige, daddy, kung saan tayo ilagay ni Lord, dun tayo. Laking pasasalamat ko na lang din kasi they fully support me. Kung ano yung decision ko, sinusunod nila. Hindi sila yung ano. Kasi okay po to Okay na rin kasi sila dun sa Spruce eh. May mga friends na rin sila, may mga kaibigan na sila sa school, okay na. Pero nung sinabi ko na yung decision ko ganito kasi kailangan sa documents natin, wala silang sinabi na ano ba yan? Bakit? Wala. Talagang sinabi niya, sige daddy, kung saan tayo ilagay ni Lord, dun tayo. Yan. So far, diyan kayo nilalagay ni Lord, di ba? Yes. Hay nako, well, congrats sa inyo. Alam ko hindi pa tapos ang laban ninyo, no? But, thank you so much. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. And alam mo, kaya ako sabi ko kay Randy, kaya ako siya gusto interviewin because I know na marami sa mga kababayan natin ngayon going through a similar situation. Laban lang. And sa mga kababayan, no, nandito na tayo, no. Hindi tayo nilagay ni Lord dito para pahirapan. Dumadaan lang tayo. Ito 'yon ang advice ko. Pinagaganda lang ni Lord yung story natin. 10 years from now, ikukwento mo yan sa another person na nag-i-struggle. And sasabi mo, alam mo, napagdaanan ko rin yan. And ganito lang yun. Talagang yung kailangan may faith ka lang kay Lord. At syempre, bukod sa faith at prayers, kailangan gumagalaw ka rin, ma-action ka rin. Correct. Yeah. Kasi kung huwag naman kayo maghintay sa ano ninyo, natatawag na lang bigla yung isa sa in-applyan nyo noon pa. Yes, talagang siyempre kailangan move pa rin, action pa rin. With the help of the Lord, kailangan natin talagang gumalaw din. Yan. Ay, naku. Doon na lang natin tapusin to. Napahaba tayo, sabi ko sa iyo Napulis sa takbo ang oras But thank you so much, Randy. Welcome po. For sharing your story at yun. Yes. Sana tuloy-tuloy na yan. At least, meron ka pang isa doon sa Manitoba. Sakali man, pero pero ipapaano pa rin natin. Baka hindi mo na kailangan yun, di ba? Okay. Ayun, maraming salamat, Ina. At nagulat ako nung message mo. Yeah. Okay. Thanks, guys. I will end this episode here. Again, thank you, Randy. Subaybayan nyo, Teka, Randy Boy, please. Ulit yung Randy Boy. Oo nga, teka. Pakita natin ulit yung vlog mo. Kung gusto nyo pa ng updates, kasi syempre, hindi naman dito natatapos ang storya ni Randy. Yan. Follow nyo because he also vlogs his daily life. Yan. Yes. Okay. Thanks, guys. I will end this episode here. I'll see you in the next one. Bye! God bless. Bye!